Magandang araw! Kumusta mga bata? Ngayon ay nasa ikatlong aralin na tayo ng ating ikatlong markahan sa asignaturang Health. Handa na ba kayong mag-aral at matuto sa isa na namang panibagong aralin? Kung handa na, halina't mag-aral at matuto kasama ang inyong virtual na guro, si Teacher Rona. Bago tayo magsimula, ihanda niyo muna ang inyong self-learning module, lapis, papel o notebook. Makinig ng mabuti, iwasang makipagkwentuhan, at syempre, mag-take down notes. Mga bata, naalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Sige nga, subukan natin. Okay, tingnan natin kung naalala niyo pa talaga ang ating nakaraang aralin. Ang gagawin ay, iguhit ang masayang mukha kung nagpapahayag ng mabuting epekto ng malinis na tubig sa ating katawan at malungkot na mukha naman kung hindi. Bigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang sagutan ito. Handa na ba kayo? May sagot na ba kayo? Tingnan natin ang inyong mga sagot. Una, inaalis ang mga dumi at mikrobyo sa ating katawan. Nagpapahayag ba ito ng mabuting epekto ng isang malinis na tubig sa ating katawan? Ano ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay masayang mukha, magaling. Tama ang inyong sagot. Pangalawa, pinapanatili nitong malamig ang temperatura ng ating katawan. Masayang mukha o malungkot na mukha? Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Bakit? Kasi kapag tayo ay umiinom ng malinis na tubig, pinapanatili ang normal na temperatura. Hindi malamig, hindi din gaanong mainit. Normal ang mararamdaman natin kapag tayo ay umiinom ng malinis na tubig. Pangatlo, tumutulong sa pagtunaw ng ating kinakain. Nagpapahayag ba ito ng isang mabuting epekto ng malinis na tubig sa ating katawan? Kung ang inyong sagot ay masayang mukha, mahusay, tama ang inyong sagot. Pang-apat, nagdudulot ng pagsakit sa tiyan. Nagpapahayag ba ng mabuting epekto sa ating katawan ang pag-inom ng malinis na tubig? Kung ang inyong sagot ay malungkot na mukha, tama ang inyong sagot. Kapag tayo ay umiinom ng malinis na tubig, hindi tayo magkakasakit, hindi ito magdudulot ng sakit sa tiyan. Buwera na lang kung ang iniinom natin ay maruming tubig, sigurado magkakasakit ang ating tiyan.
Okay, panglima, pinapalakas at pinapalusog ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ang tamang sagot ay, syempre, masayang mukha. Nakuha niyo ba ang 5 tamang sagot? Mahusay! Tandaan natin mga bata, ang pag-inom ng malinis na tubig ay mayroong magandang epekto sa ating katawan. Pinapanatiling malakas at malusog ang ating katawan. Lalong-lalo na ngayon na dumaranas tayo ng isang pandemya na tinatawag na COVID-19. Kaya, ugaliing uminom ng sapat na tubig dahil mahalaga ito sa ating katawan. Ngayon, alam kong handang-handa na kayo sa ating panibagong aralin. Mayroon akong ipapakita sa inyong isang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano-ano ang mga ginagawa ng bawat isa sa larawan? Tama, mayroong nagdidilig. Mayroong ding nagluluto. May umiinom, nagsisipilyo, at mayroong ding naglalaba. Ito ba'y ginagawa niyo rin sa inyong tahanan? Ano ang ating ginagamit upang magawa ang mga gawaing tulad ng nasa larawan? Tama! Gumagamit tayo ng tubig. Kung walang tubig, magagawa ba natin ang mga gawaing nasa larawan? Tama! Hindi natin magagawa ang mga gawaing ito kapag walang tubig. Ang tubig ay isa sa mga mahalagang pangangailangan ng ating katawan. Datapwat, kailangan natin ito. Ang malinis na tubig ay maaaring maubos kung hindi natin gagamitin ng maayos. Posible ba yun? Paano naman ang ating mga karagatan at ilog? Maaari ba natin itong gamitin? Ang tubig sa mga ilog at dagat ay maalat at marumi. Kailangan pa itong linising mabuti bago natin ito magamit. Ngunit, ang proseso sa paglilinis ng tubig upang atin itong magamit ay napakatagal at nangangailangan ito ng napakalaking halaga. Kaya, napakahalagang matutuhan natin ang tamang paraan ng pagtitipid ng malinis na tubig. At iyan ang ating aralin sa araw na ito. Ang tubig ay tipirin. At ang mga layunin sa araling ito ay: una, nasasabi ang mga paraan ng pagtitipid ng tubig. Pangalawa, na isasabuhay ang mga paraan ng pagtitipid ng tubig. At pangatlo, na pahahalagahan ang pagtitipid ng tubig. Paano nga ba tayo makatitipid ng tubig? Narito ang ilang mga paraan upang tayo ay makatipid ng tubig. Una, imbis na mag-shower, gumamit na lamang ng timba at tabo sa paliligo o paglilinis ng bahay. Kung hindi man maiwasan na gumamit ng shower, patayin na lamang ang gripo kapag ikaw ay nagsasabon o nagsa-shampoo. Gumamit ng baso kapag nagtutoothbrush. Iwasang bukas ang gripo habang kayo ay nagsisipilyo. Sa ganitong paraan, nakatitipid tayo ng tubig. Pangatlo, magdilig ng halaman sa araw o gabi. Isang beses lang sa isang araw kapag nagdidilig ng halaman, lalong-lalo na kapag medyo malamig naman ang panahon. Maaari ding gamitin pangdilig ang mga naipong tubig mula sa aircon,
alulod, at pinaghugasan ng bigas. Siguraduhin lamang yung mga inipong tubig o mga nakaimbak na tubig ay mayroong takip para maiwasan na pamugaran ito ng lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Makakatipid din tayo sa tubig kapag sabay-sabay nating labhan ang ating mga damit, lalong-lalo na kapag gumamit tayo ng washing machine. Bukod sa nakatipid na tayo ng tubig, makatitipid din tayo sa kuryente. At maaari din natin gamitin ang pinagbanlawan na pambuhos o panlinis ng palikuran. At kapag naman nais mong uminom o ikaw ay nauuhaw, dapat kumuha lamang ng sapat na tubig na iinumin o gagamitin upang maiwasang masayang ang tubig. At bakit nga ba mahalaga ang pagtitipid ng tubig? Ang pagtitipid ng malinis na tubig ay mahalaga upang hindi magkaroon ng kakulangan sa malapit na hinaharap. Kaya mga bata, ating sundin, gawin, isabuhay ang mga paraan ng pagtitipid ng tubig. Hindi lang tayo nakakatulong sa ating mga magulang, nakakatulong din tayo sa ating inang kalikasan. Ngayong alam niyo na ang mga paraan kung paano tayo makatitipid ng tubig, narito ang mga pagsasanay na aking inihanda. Handa na ba kayo? Oras na ng pagsasanay! Ngayon, ihanda na ang lapis at papel at sabay-sabay nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang gagawin ay isulat ang letrang T kung ang pangungusap ay nagsasaad ng paraan ng pagtitipid ng tubig. Isulat naman ang letrang M kung ang pangungusap ay mali. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Number 1. Maglaro ng tubig kasama ang iyong mga kaibigan. Pagtitipid kaya ito ng tubig o pag-aaksaya? Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay letrang M, mahusay. Tama ang inyong sagot. Ang gawain ito ay nagpapakita lamang ng pag-aaksaya ng tubig. Kaya ang sagot ay M. Mali. Pangalawa, isarado ang gripo habang nagsasabon ng kamay. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang T. Tama ang gawain ito. Isasarado ang gripo habang nagsasabon ng kamay. Isa itong paraan ng pagtitipid ng tubig. Pangatlo, hayaang nakabukas ang gripo habang nagsisipilyo. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay letrang M, mahusay. Tama ang inyong sagot. Ang gawaing ito ay nagpapakita lamang ng pag-aaksaya ng tubig. Dapat gagamit tayo ng baso kapag tayo ay nagsisipilyo. Pang-apat, gumamit ng shower kaysa sa timba at tabo sa paliligo. Ang paggamit ba ng shower ay isang paraan ng pagtitipid ng tubig? Ang tamang sagot ay letrang M. Mali. Mas mabuting gumamit ng timba at tabo sa paliligo. Panglima, gamitin ang pinagbanlawan ng labahing damit na panlinis sa talikuran. Ito ba ay pagtitipid ng tubig
Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang T. Tama! Isa itong paraan ng pagtitipid ng tubig. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, tingnan at suriin ang bawat larawan sa ibaba. Ilagay sa timba kung ang larawan ay nagpapakita ng paraan ng pagtitipid ng tubig. Ilagay naman ito sa basket kung nagpapakita ito ng pag-aaksaya ng tubig. Unang larawan. Ang dalawang bata ay naglalaro ng tubig. Ito kaya ay pagtitipid o pag-aaksaya? Ang tamang sagot ay mahusay. Ito ay pag-aaksaya ng tubig. Dapat ang tubig ay hindi pinaglalaruan. Pangalawang larawan. Ang ipinapakita sa larawang ito ay paggamit ng timba at tabo sa pagbubuhos ng palikuran o CR. Ito kaya ay isang paraan ng pagtitipid o pag-aaksaya ng tubig? Kung ang inyong sagot ay pagtitipid, magaling! Tama ang inyong sagot. Kapag tayo ay gumamit ng tabo sa pagbuhos sa ating palikuran, ito ay isang paraan ng pagtitipid ng tubig. Pangatlong larawan. Ayan, hinahayaan ng bata na bukas ng gripo habang siya ay nagsisipilyo. Isa kaya itong pagtitipid o pag-aaksaya ng tubig? Kung ang inyong sagot ay pag-aaksaya, magaling! Tama! Dapat isarado ang gripo kapag hindi ito ginagamit. Para naman sa larawang ito, ipinapakita ng isang batang babae ay naghuhugas ng pinggan. Habang siya ay naghuhugas ng pinggan, gumamit siya ng palanggana upang ang tubig ay hindi masayang. At pinapatay niya rin ang gripo kapag inilalagay niya sa lagayan ang mga platong hinuhugasan o hinugasan. Isa kaya itong pagtitipid o pag-aaksaya ng tubig? Saan kaya natin ito ilalagay? Sa timba o sa basket? Kung ang inyong sagot ay sa timba, tama, ito ay isang paraan ng pagtitipid ng tubig. Maaari din nating ibuhos sa CR o sa halaman ang pinagbanlawan ng plato, pinaghugasang plato. Okay, para naman sa larawang ito, ipinapakita dito na pinaliliguan ng nanay ang kanyang anak gamit ang tabo at langgana. Kung napapansin nyo rin, yung bata ay nasa ibabaw o sa loob ng langgana. Isa kaya itong pagtitipid ng tubig o pag-aaksaya? Saan kaya natin ito ilalagay? Sa timba o sa basket? Ang tamang sagot ay nagpapakita ito ng pagtitipid ng tubig. Nakuha niyo ba ang 5 tamang sagot? Mahusay mga bata! At para naman sa inyong performance task, gawain sa pagkatuto bilang 3, sa isang malinis na papel, iguhit ang mga paraan kung paano kayo nakatitipid ng tubig sa inyong tahanan. Pagkatapos, hulayan ang inyong iginuhit. Good luck! Narito ang mga dapat nating tandaan. Makatitipid tayo ng tubig sa bahay sa pamamagitan ng paggamit ng timba at tabo sa paliligo at paglilinis. Paggamit ng baso sa pagtututbrush.
Makatitipid din tayo ng tubig sa bahay sa pamamagitan ng pagdilig ng halaman sa araw o gabi. Isang beses lang sa isang araw, lalo na kapag malamig ang panahon. Pagsarado ng gripo kapag ito ay hindi ginagamit. At paggamit ng pinagbanlawan na pambuhos o panlinis sa palikuran. Pakatandaan natin mga bata, ang tubig ay isa sa pinakamahalagang kailangan natin. Kaya nararapat at ugaliin na tayo ay magtipid ng tubig upang hindi magkaroon ng kakulangan sa malapit na hinaharap. At para naman sa huling gawain, sagutin ang tanong na ito. Bakit nga ba mahalaga ang pagtitipid ng tubig? Panuto, punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Narito ang inyong buuin. Piliin lamang ang inyong sagot sa kahon sa ibaba. Ang patlang ng patlang na tubig ay patlang upang hindi magkaroon ng kakulangan sa malapit na hinaharap. Kung naunawaan ninyo ang ating aralin, madali nyo itong mabuo. Good luck! Mga bata, tandaan natin ito. Ang simpleng pagtitipid ng tubig ay may katumbas na malaking kapakinabangan. Kaya, mahalaga na maging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na gawain. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating aralin. Muli, ako si Teacher Rona. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!